Magandang araw mga ka-opangs! Halina't inyong pakinggan ang mga kapanapanabik na kwentong pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video. At i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Sinundo ni Maxwell si Samantha. Samantha ang pangalang ibinibigkas ni Arnel tuwing susumpungin siya. Baka maaaring ikaw ang magpanggap na Samantha na tinatawag niya. Kapangalan mo ang tinatawag niya sa sandali ng kanyang paghihirap. Baka iyon ang makapawi sa malabis niyang paghihirap. Alang-alang sa isang nakatalaga na sa Diyos, sa asama ako. Pagpayag ni Samantha. Lumakad na si Maxwell. Hihintayin na lang niya sina Samantha sa ospital at doon ay makikiramdam siya. Batid na niya na nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Ngunit iba ang napangasawa ni Samantha. Umarkila ng tricycle ang magpinsan at nagpahatid sa ospital. Naghihintay na sina Dr. Mondragon. Pagkakita sa kanila, ay pinapasok na sa ward si Arnel. Ulik-ulik si Samantha. Baka may huwisyo pa si Arnel. Makikilala siya. Nakamasid lang sina Karina at Maxwell. Naroroon din ang isang nurse na kumukuha ng pulso ng may sakit. Malaki na ang ipinayat ng binata. Arnel? Tawag ni Samantha. Nagmulat ang binata. Samantha? Ikaw nga. Ay tagal kitang hinanap. Pinagbabayaran ko ng pagkakasala ko sa'yo. Patawarin mo ako. Hirap na hirap sa mga mata ang pagsasalita ni Arnel. Nakadama ng matinding awa sa dating katipan. Ibig malaglag ng kanyang luha. Yung bata, nasaan ang bata? Nasaan na siya? Tanong ni Arnel na hirap na. Si Paul, siya ang anak mo. Nalaglag ang luha sa mga mata ni Samantha. Totoo na ito, hindi na siya nagpapanggap at muli siyang magsisinungaling. Pinatatawad mo na ba ako? Umagos ang luha sa pisngi ng binata. Oo, Arnel, pinapatawad na kita. Naiyak na rin si Samantha. May munting puwang pa sa puso niya ang dating nobyo. Salamat. Iyon lang at hinigit na ni Arnel ang balikat. Lumangay-ngay ang kanyang ulo hanggang sa lumisan na ang binata. Sumubsob si Samantha sa dibdib ni Maxwell. Impit ang pag-iyak. Awang-awa siya sa dating kasintahan. Kung alam lang niyang babalikan siya nito, baka hindi nagkasakit si Arnel. Kakaisip marahil sa kanya, kaya nagkaroon ng tumor sa utak. Tahan na, ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Ani ni Maxwell. Tumawag ng purinarya ang doktor at ibinurol sa kanyang bahay ang lalaki. Tinawagan niya ang kanyang tito Carding at ibinalitang yumao na si Arnel. Mapulang-mapula ang mga mata ng daddy ni Arnel. May bahagi rin kasi siya sa ipinagkaganoon ng kanyang anak. Malikot siya sa babae at halos ay napabayaan na niya ang kanyang mag-ina, kaya naisipang papuntahin ng misis niya sa Canada si Arnel at nang hindi makatiis, ay sumama na sa ibang lalaking mayaman sa Australia. May mga kasama si Mang Carding nang ito ay dumating mga kasamang ahente rin. Sa bahay ni Maxwell, ibinurol ang bangkay ni Arnel. Maraming nagsidalaw. Kilala kasi si Dr. Maxwell Mondragon sa San Simon. Mga may sinasabing tao doon, ang alkalde, vice-alkalde, at mga konsehales saka ang ilang samahang sibiko
na aktibong kasapi ng biyudong manggagamot. Sa panahong nakaburol ay dumamay rin sina Samantha at Karina. Pinakaabala sa pagsaludar sa mga dumamay ay si Maxwell. Hindi umaalis si Mang Carding sa tabi ng kabaong ng kanyang anak. Gusto niyang tawagan ng asawa, ngunit hindi niya alam ang address nito sa Australia. 2 araw at 2 gabing nakaburol si Arnel habang hinihintay ang ilang kamag-anakan sa panig ni Mang Carding. Malungkot na malungkot ang matandang lalaki. Nag-iisa na lang siya sa buhay. Kung naging mabuti lang siyang ama, hindi masisira ang kanyang pamilya. Nagsisisi siya. Nagsidalaw rin sa burol ang buong tauhan ng ospital na pinaglilingkuran ni Maxwell. May mga nagpadala ng bulaklak at ilang grupo ng mga samahang pangrelihiyon ang nag-ukol ng pag-awit. Nagsimula ang kura parokong kaibigan ni Maxwell. Sa burol, maraming nagsisipaglamay sa gabi. Nagsisipagsugal ang mga lalaki. Ang mga kapitbahay naman ng doktor ay nagsisipagluto upang may makakain ang mga bisita. Ang mga kabataang kamag-anak ni Maxwell ay umaasiste sa pagdudulot ng maiinom sa mga taong umpok-umpok na nagsisipagkwentuhan. Ito ang burol na walang maririnig na iyakan. May mga matatandang nagsisipag-rosaryo bandang 6:00 ng gabi. Natutuwa naman ang mga kapitbahay na tumutulong magluto sa labas. Palihim na nagpapauwi ng lutong ulam na nakasilid sa supot ang mga babae. Bumabagta sa bakod ang nag-uuwi ng ulam. Pagkuway maghahain sila sa mahabang mesa at aanyayahang magsikain ang mga nagsisipagsugal, naglalaro ng huwego de prenda. Ganoon ang karaniwang tanawin sa mga lamayan. Hindi maaaring hulihin ng mga pulis ang sugalan. Pati nga otoridad na nahuhuli ay nagsusugal din ng tong-its at Lucky 9. Parang pribilehiyo iyon. Maririnig ang kalansingan ng kutsara at tinidor ng mga nagsisikain. Maliwanag ang ilaw sa damarang na itinayo sa harapan ng bahay. Marami ring tao ang nakipaglibing. Walang maririnig na iyakan. Tumutugtog ang istoryo ng karong kinalululanan ng bangkay. Muling minisahan sa loob ng simbahan ang bangkay bago itinuloy sa sementeryo. Nakipaglibing din sina Karina at Samantha. Tahimik ang libing. Walang nananagis. Lihim ang habag ni Samantha. Nanumbalik ang katahimikan sa bahay ni Maxwell pagkatapos ng libing. Umuwi na rin si Mang Carding at ang mga kasama nito. Nililinis ni Manang Angel at ng ilang kapitbahay ang bahay na pinagburulan. Maraming balat ng butong pakwan, balat ng candy at mga upos ng sigarilyo. Sa panahong nakaburol ang bangkay ni Arnel, ay hindi man lang nagkausap sina Maxwell at Samantha. Hawak ngayon ng doktor ang larawan ng babae. Uusisain ba niya ang dalaga? Hindi ba nakakainsulto yaong wala naman silang relasyon ay magtatanong siya. Bakit ang ipinakilalang anak ni Samantha ay si Paul noong nagtatanong ng anak si Arnel bago ito yumao? Paano ba niya tutuklasin ang totoo? Mga tanong na iniisip ni Maxwell. May munting kwadro sa ibabaw ng estereo. Inalis niya ang litrato nilang mag-anak at inilipat ang litrato ni Samantha. Naiisip niya, pag nakita ni Samantha ang larawan ay magtataka iyon. Hindi naman siya binigyan ng babae ng litrato. Saka naman siya lihim na nagmamatsyag. Babalik si Samantha para turuan uli si Paul. Naghinala si Maxwell na si Arnel ang ama noon na dinadala ng babae sa kanyang sinapupunan.
Maagang nagtungo si Samantha sa bahay ni na Maxwell. Ipinagpatuloy niya ang pagtuturo kay Paul. Ngunit tinitiyak niyang wala pa sa bahay ang doktor dahil hindi niya ibig magkausap sila ng lalaki. Naririnig ni Maxwell ang pag-uusap nila ni Arnel bago pa ito namatay. Tiyak na magtataka ito sa narinig na dialogue nila, lalo na ang tungkol sa batang itinanong ni Arnel. Sa bagay ay wala naman silang relasyon ni Maxwell at wala itong karapatang mag-usisa. Tutungo lang siya roon para sa trabaho at walang kinalaman ang personal na damdamin. "Tita!" Galak na salubong ng bata. "Hi, Paul!" Nakatawang-tawag ni Samantha sa kanyang pupilo. Nakatawa namang pinapanood sila ni Manang Angel. Sa sala magtuturuan ang dalawa. 3 apples plus 10 apples. How many apples do you have now, Paul? Matematika ang kanilang paksa. Nagbilang sa daliri ang bata. "No, don't count the apples in your fingers. Keep your hands at your back." Dali-daling inilagay ng bata sa likuran niya ang 2 kamay, ngunit patuloy na nagbibilang. 11 apples, Ma'am Tita." Biglang sagot ni Paul. "Wrong! 13 apples." Wika ni Samantha. 11, Tita. I have eaten 2 apples." Natawa ang nakikinig na si Manang Angel. Tumawa rin si Paul. "Naughty." Hinagkan niya ang pisngi ng bata. "If you have not eaten 2 apples, how many all in all?" Tanong ulit ni Samantha. 13, Ma'am Tita." Agarang tugon ng bata. "O, ito naman. Ito ay karugtong ng lesson natin noong history. Who killed Magellan?" Tanong ni Samantha. "Lapu-Lapu killed Magellan in Mactan. And Lapu-Lapu was killed by Manang." Humagikik ang batang masayang-masaya. "Manang killed Lapu-Lapu? Is it true, Manang?" Nakiloko na rin si Samantha. Lumapit naman ang yaya na animoy nag-aaral. Tumabi siya kay Paul. "Yes, ma'am. I killed Lapu-Lapu. And Paul ate the Lapu-Lapu fish." Tumawa si Manang. Nagkatawanan ang lahat. "O, recess na tayo." Anang ng teacher at tinungo ng bata ang bag at inilabas ang biskwits. Hindi niya sinasadyang natapunan ng tingin ang litrato niya sa kwadro. Nilapitan niya ito. Siya nga iyon. Inalis niya sa kwadro ang litrato niya at binasa ang dedication. Iyon ang litratong ibinigay niya kay Arnel bago pa man sila nagtapos. Inilagay iyon doon ni Arnel. Ipinagtapat na kaya ng binata kay Maxwell ang nangyari sa kanila nang yumao noon. Wala siyang nararamdamang takot o kaba. Kung kukunin niya ang kanyang larawan mula sa kwadro, ibig lang sabihin niyon ay kinuha niya ang litrato niya. Ngayon ay tiyak na niyang alam na ni Maxwell na naging karelasyon niya si Arnel. Hindi na inalis sa kwadro ang kanyang litrato. Hindi na niya pag-aari iyon. Sisimulan na niya ang pagpapaalam ng pag-alis kay Paul. "What will you do if I go abroad? Kung pupunta ako sa ibang bansa, anong gagawin mo?" Tanong ni Samantha sa pupilo niya. "I'll go with you." Maikling sagot ng bata. "No, you can't go with me. Your father will be lonely." Sabi ng guro. "Why? I'll cry if you go away." Marunong nang umingles ang bata. "Gusto ko namang kumita ng malaki. Hindi ako aasenso dito.
Saka sooner or later ay mag-aaral ka na sa primarya. Mag-elementary ka, high school at college. Di mo na ako kakailanganin, Paul. Nag-isip ang bata. You are growing, someday hindi ka na baby. Paano naman ako? I will tell my daddy na ligawan ka at gawing mami ko. Don't you like my daddy, Ma'am Tita? Prangkang tanong ng bata. Di yata at pinaliligawan siya nito sa ama. May pumunong galak sa kanyang dibdib. Well, you tell him but maybe he doesn't like me. Tugon ni Samantha. Matalinong bata si Paul. No, my daddy likes you, loves you. See your picture. Lagi niyang pinagmamasdan ang picture mo. Ayun, nakita ko pa nga, he kissed your picture. Sumbong na ni Paul. Is that so? Is that true? Pero, your daddy never say something to me about that. Ibig pang malaman ni Samantha ang iba pang obserbasyon ng bata sa ama. But he mentioned your name in his sleep. Napapanaginipan ka niya, I've heard that. Kwento ni Paul. Do you love my daddy? Direktong tanong ng bata. What do you think, my dear little boy? I think you love my daddy. Humingi po ako ng permission kay mami na papalitan mo na siya. Nakatawa si Paul. You're a good fortune teller. Uuwi na ako. See you tomorrow. Umalis na si Samantha upang turuan naman ang iba pang pupilo niya. Daddy, she's here just a few minutes ago. Masiglang pagbabalita ng bata sa bagong dating na ama. Ang husay ng umingles ng anak ko. Who is she? Kunwari ay hindi alam ni Maxwell na si Samantha ang tinutukoy ng anak. My mom, I told her that you love her, diba? Kinalong ng ama ang matabil na anak na masayang masaya. Sinabi mo yun? Nanlaki ang mata ni Maxwell. Yeah! What's wrong with that, Daddy? Totoo naman Magugustuhan naman kaya ako ng Ma'am Tita mo. Isa akong byudo. Siyempre, ang gugustuhan nun ay kaedad niya. Tutol ni Maxwell. I asked her, do you love my daddy? Anang ng bata. What is her answer? Nasasabik na tanong ni Maxwell. Sabi lang niya mahusay daw akong manghula. Iyon ang hindi ko maintindihan, Daddy. Sabi ko pa nga, you mentioned her name in your dream, di ba, Daddy? Hinagka ni Paul ang pisngi ng ama. Ikaw talaga, oo. Natawa na lang si Maxwell at nasisiyahan siya sa daldal ng anak. Parang si Cupido si Paul. Itinuro ko pa nga ang litrato niya sa kwadro sa ibabaw ng stereo. Hinahagkan mo iyon. Anang ng bata. Silly boy. Pero ang totoo'y ipinahayag ng kanyang anak ang pag-ibig kay Samantha. Matiwasay na nakatulog si Maxwell. Bukas ay aakyat na siya ng formal kay na Samantha. Bibili siya ng rose, simbolo ng panliligaw. Sa bahay niya kakausapin ang dalaga at ipa-follow up niya ang pagpapahayag ni Paul ng kanyang niloloob sa babae.